Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, di nakasagot si Risa, pahiya kay Senator Robin Padilla. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito mga kababayan, Senator Risa Hontiveros nabigla. Nabigla po si Senator Risa Hontiveros sa isang tanong ng isang reporter patungkol po sa sinasabi niya na pagkidnap kay Michael Murillo or alias Rene. Ito mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon ito. Ito na po. Ma'am, hanggang kailan lang po under your protection si Michael? Kasi di ba na-kidnap? So ibig sabihin wala na siya under your custody? Hanggang kailan ba? Pag Ma'am, hanggang kailan lang po under your protection si Michael? Kasi di ba na-kidnap? So ibig sabihin wala na siya under your custody? hanggang kailan ba? So yan mga kababayan, napaisip si Risa Hontiveros sa tanong ng isang reporter kung hanggang kailan lang si Michael sa kanilang kustodiya. Mukhang hindi yata alam ni Madam Chair ang kang sagot mga kababayan, no? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong si Senator Robin Padilla. Sabi niya po dito mga kababayan, at alam naman po natin kung sino po ang kanyang pinatatamaan dito. Walang iba kung si Senator Risa Hontiveros. Sabi po ni Senator Robin Padilla, kapag kayo nagrereklamo, pinakikinggan namin kayo. Dahil sabi nyo, freedom of expression at speech. Pero kapag kayo naman ang inirereklamo, tatakutin nyo ng kaso ang kalayaan ng iba. Pambihira talaga. Practice what you preach. Ayan mga kababayan. Oo nga no? Kasi po mga kababayan, itong si Senator Risa Hontiveros ay nagpanukala, no, na i-decriminalize ang libel. Ngayon mga kababayan, siya po ang nagkakaso dito po sa mga vloggers ng cyber libel, di ba? Pambihira talaga itong si Senator Risa Hontiveros kapag siya ang nasa issue, no? Kapag siya ang inireklamo, pwede. Kahit ano pwede basta siya ang inireklamo. Anyway, ano pong inyong masasabi diyan mga kaubayan? Sana lang hindi magtagumpay si Senator Risa Hontiveros. Kasi halatang-halata naman no? Na talagang may something po. Biruin nyo, libel pa bang maituturing kung ikaw na mismo, no? Ikaw na mismo na witness ang magwi-witness ulit, di ba? Para patunayan na si Senator Risa Hontiveros ay nang babribe at nagtatanim ng mga witnesses, di ba? Anyway mga kababayan, ano pong inyong masasabi diyan? At eto, pasadahan din po natin 'tong mga karibin natin. Teka lang, ito muna. Ito muna mga kababayan. Senator Risa Hontiveros kakasuhan ni former Congressman Jing Parasa. Sabi niya po dito, I filed a criminal case against Hontiveros. Ito po ang balita mga kababayan. Bigyan po natin ng reaksyon. I filed a criminal case against her for trying to, well, I should say, kidnap the witnesses. There were 3 young people. Sa isang panayam sa Bilyonaryo News Channel, ibinahagi ni former Congressman Jing Paras ang kanyang personal na karanasan kaugnay kay Senador Risa Hontiveros. Speak directly as far as my personal experience. Senator Hontiveros attempt, or she had done
trying to make witnesses be her pawns in her fight against other politicians, other people. My personal experience, as a matter of fact, I filed a criminal case against her for trying to, well, I should say, kidnap the witnesses. There were 3 young people who were supposed to have witnessed the killing of Kian de los Santos, purposely to come up with, allegations against then President Duterte in his war on drugs. So I was then together with Attorney Topacio. I was not with government at the time. I was legal advisor of Volunteer Against Crime and Corruption. And one instance was that the father of these 3 children, one 9, I think one is 13, 9, and I think 6. So all minors. All minors. Bistado, no? Binisto po dito si Senator Risa Hontiveros. Ito palang ginagawa ni Senator Risa Hontiveros sa likod ng kanyang mga magandang pananalita sa Senado. Ito pala. Sa likod ng mga gandang salita ng kanyang mga witness, ito pala ang nasa likod, mga kababayan. The father, who was just got out from jail, it seems that the mother was an OFW. So these children were part of the witnesses in the investigation concerning the Kian de los Santos murder, no? And right after the investigation, parang kinupkup ni Senator Risa itong mga bata. So yung tatay, the father, came to the VACC and she said that she needs help to locate her children or his children and try to find out who was the one keeping them. Dante Jimenez then was the president and he told us, pare, tulungan nyo naman kami. And I was with Attorney Topacio. So we helped the father and we requested the CIDG to be involved. There was a representative from CIDG then who went along with us. We were able to discover that the children were kept by Hontiveros in her office in the Senate because she took custody of them right after a hearing conducted in the Senate. So when we went there, we wanted to see face-to-face Hontiveros. A certain attorney Mendoza, or Karen, or Kristen Mendoza, said that, no, the senator is busy. But we don't have the children anymore. We have turned them over to Bishop David of Caloocan. So there was, seems, we discovered that there was a connivance between Hontiveros and David because when we went to Caloocan, the children were there. But David did not want to turn over the children because the father was very overwhelmed in seeing the children. He stayed behind. Then they started manipulating the father. So that's the end of the story. They were able to convince the father not. So yan, mga kaubayan, may kasabwat pala itong si Risa Hontiveros at isang pare, no? Nako, lagot. Bistado ka na, Risa Hontiveros, yung mga ginagawa mo palang mga ganito ay meron palang kababalaghan, no? Sa kabila ng magagandang pananalita mo at ng iyong mga witness, pag kayo na ay humaharap, no, sa Senado, ay meron palang mga kababalaghang nangyayari sa likod ng mga ito. Well, anyway, ngayon mga kababayan, at least alam na po natin kung sino nga ba si Senator Risa Hontiveros. At dahil nga po dyan mga kababayan, eto, sa ibang balita, eto, government to propose a record, government to propose a record 6.793 trillion budget for 2026. Nako po, trilyones na po ito. Mga kababayan, hindi lang trilyones. 6.793 trillion budget for 2025. Saan kaya nila gagamitin ito? Ano kayang mga proyekto ang paggagamitan nila ng 6.793 trillion utang ng Pilipinas? Ang magbabayad. Ilang henerasyon kaya ng mga Pilipino ang magbabayad ng 793 trillion, di ba? So ito lagi ang problema natin, no? Tayong mga manggagawa, tayo pong mga nagbabayad ng buwis, sapagkat hindi man lang natin makita, there is no concrete plan kung saan mapupunta itong 6.793 trillion. Although it is being proposed, ibig sabihin planado na.
Di ba? Ang problema da implementation, di ba? Baka mapunta lang ito sa mga ayuda, ha? Ayusin nyo naman. Nako po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto, sabi po ni Asedre, mga kabayan, the impeachment case in the House remains strong regardless of what the Senate would do. But in the end, ang nadihado lang ang taong bayan. Tama ka. You are very, very correct. Ha? Nadihado talaga ang taong bayan sapagkat kayong mga kongresista ay wala nang ibang ginawa kung di atakihin si Vice President Sara Duterte. Ha? Wala na ba kayong ibang gagawin sa loob ng inyong termino kung di atakihin si Vice President Sara Duterte? Hindi nyo ba gagawa ng paraan yung mga pangunahing problema ng ating bansa? Di ba? This time I agree to Jude Asedre, mga kababayan ng Tingog Party List, na talagang dihado na ang taong bayan dahil nakafocus na lang kayo dito po kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte. Even mula po nang nagsimula ang inyong mga panunungkulan, no? Duterte at Duterte pa rin ang bukang bigibig ninyo. Wala na kayong ibang ginawa kundi litisin, siraan, ikulong, kung ano-ano pa ang mga Duterte. So, you are correct, Asedre. Okay? Alright, ito po mga kabayan, last po natin pag-uusapan kasi nga po, no, sa kaliwat ka ng issue na kinaharap ni Risa Hontiveros ngayon. Aba, kanina mga kabayan, ilang scroll ko na, marami akong nakakitang mga post, no? At ito, mag-share nga ako ng isa, mga post na parang gusto nilang palabasin sa kanilang mga post sa Facebook, no? Na itong si Risa Hontiveros ay very, very good senator, no? Sa kabila po ng kinaharap niyang issue ngayon. Ito po, naglabas po si Senator Risa Hontiveros ng kanyang mga priority bills. No, hindi ko na iisa-isahin lahat mga kababayan. What I'm trying to point out dito, di ba? Parang gusto niyang i-convince yung mga ordinaryong Pilipino na siya po ay nagtatrabaho ng maayos, siya po ay malinis, siya po ay walang bahid ng korupsyon, bahid ng kalokohan ng kanyang pagkatao, di ba? Pinost niya po yung kanyang priority bills. At saka marami pa akong nakikita kanina eh. They are defending Senator Risa Hontiveros, even the Pogo. Di ba tapos na po ang investigasyon sa Pogo? Aba, nagulat po ako kanina mga kababayan, may lumalabas na naman na mga post about Pogo and they are saying, kung hindi po dahil kay Senator Risa Hontiveros, hanggang ngayon, nako po, wag naman ganon, di ba? Nandyan pa rin daw ang mga Pogo. Mas malala nga ngayon eh. No? Hindi na nga Pogo, Pilipino naman ang biktima. Diba? Itong mga scatter na ito. Hindi na nga Pogo. Pero mas malala ngayon kasi Pilipino na ang nabibiktima. At naaadik at nalululong sa sugal. Alright? Anyway mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At ito, pasadahan po natin itong mga kababayan. Kapapasok lang. Hala. Breaking news, just now, Guanzon nag-apply sa ombudsman. Nagtatanong po, nagulangtang Rimulya. Pero ito mga kababayan, kung papipiliin po tayo between Rimulya and Attorney Guanzon, nako di hamak naman po. Na mas may experience, di ba? Si Attorney Rowena Guanzon at nakikita natin mas mas may sense pa na maging ombudsman itong si Senator, si Attorney Rowena Guanzon kaysa po kay Boying Rimulya. Ito pong panoorin po natin ang video ito mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Bigyan natin ng opinion, reaction yung dumaan sa aking wall post bago lang ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, sinasabihan niyo ako kasi ang dami niya ng fans ngayon, 608,000 nata. Ang dami niya ng followers at karamihan mga DDS. So, mga DDS, sabi kay Ma'am Rowena Guanzon, sinasabihan niyo ako, mag-apply ako ng ombudsman. Sabi niya, paano kung ako ang napiling ombudsman? Di,
kakasuhan ko silang lahat, di patay silang lahat. Mag-apply ako, sabi niya. Tapos ang mamimili, siguro, di ba, Judicial and Bar Council pa ang sasalang. Ano muna, i-trim down ang mga applicants. Granting. Isa siya sa i-recommend, ang alam ko yan, 3 ata eh. Kasama ang pangalan, Attorney Guanzon, kasi overqualified siya eh. Binasa ko yung mga comments, overqualified ka ma'am. Sige na, apply na. Granting, isa siya. Ang makakalaban niya, Secretary Boying Rimulya. Sino sa tingin nyo ang pipiliin ng presidente? Noon pa yan, grabe, kampanyahan nung 2022, gusto nang ipa-disqualify ni Commissioner Rowena Guanzon ang candidate Bongbong Marcos, hindi tayo naniwala. Ngayon, ang pipili ngayon, yung gusto niyang ipa-disqualify, ano? Pipiliin ba ako? Marcos Jr.? Kaya, huwag na lang. Yeah. Anyway, yan ang talagang may balls. Ang ombudsman kasi, usually yan, yung hindi siya naging politiko. But anyway, si Atty. Naging mayor pala. Kailang mayor. Diba? Ayan mga kababayan, kung kayo po ang pagpipiliin, no? Siyempre, kung tayo lang naman ang papipiliin between Atty. Rowena Guanzon and Boying Rimulya, I think lahat po kayo ay papabor dito po kay Atty. Rowena Guanzon pagdating po sa ombudsman. Ang problema lang, mga kababayan, kasi yung mag-a-appoint sa kanila, yun yung gustong kasuhan ni Atty. Rowena Guanzon noong 2022 pa. Panahon po ng kampanya yan mga kababayan. So wala tayong magagawa, no? So kung si SOG Boying Rimulya po ang maging ombudsman, ang masasabi ko lang po mga kababayan ay lagot na. Yeah. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.